So guys, welcome back sa ating channel. For today's video nga ay pag-uusapan natin ang paglabas nitong One Piece Chapter 1098 spoiler. At kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay pindutin na ang subscribe button at i-hit ang notification bell upang maging laging updated sa ating videos na ilalabas. At mag-iwan na din ng like dahil malaking tulong na nga rin iyan sa ating channel. Sa nakaraang chapter nga ay makikita natin ang pagkabigla ni Dragon na alalang-alala nang malaman niyang nakidnap itong si Genie habang nasa kanilang operation nang hindi kilala ang pagkakakilanlan sang-ayon sa nai-report sa kanya. At dahil nga sa paglabas nitong chapter 1098, spoiler, ay ibinabahagi rito ang mga ilan-ilan na impormasyon na nakafocus ang darating na chapter sa kung saan nakidnap itong si Genie, na konektado pa din sa buhay ni Kuma, na may title nga raw itong Birth of Bonnie o ang pagsilang kay Bonnie. Ang unang impormasyon nga dyan ay makikita natin ang pagkidnap kay Genie at pwersahang ipakasal sa isang Celestial Dragons. Ngunit hindi pa nga binanggit rito kung sino ba talaga ang nagkidnap sa kanya. Maaaring sa paglabas ng darating na chapter ay marahil ipapakita at ipapakilala sa atin kung sino ang kumidnap kay Genie. Next naman dyan ay itong pag-release kay Genie sa pagkaalipin ng Celestial Dragons 2 taon mula nang siya ay makidnap. Dahil nalaman nila na nahawa ito ng isang sakit na nakamamatay, ibig sabihin dahil ayaw ng mga Celestial Dragons na mag-spread itong kanyang sakit at mahawa sila, ginawa rito ng Celestial Dragons ay pinalaya ito at ipinunta sa malayong lugar. At dahil nga rito naisip nga ni Genie na kontakin si Kuma at sinabi nito ang kanyang lokasyon, na agad namang gumamit si Kuma ng kanyang Devil Fruit ability upang makapag-teleport at makarating kaagad sa lokasyon ni Genie. Ngunit sa di inaasahang pangyayari sa pagdating ni Kuma sa lokasyon ni Genie, habang nag-uusap ang dalawa ay biglang namatay si Genie dahil hindi na nakayanan ang kanyang sakit. At sa tingin ko guys sinubukan pang i-revive ni Kuma si Genie, ngunit hindi na ito kinaya dahil sa sobrang lala na ng kanyang kondisyon. At higit sa lahat, wala ring panglunas itong si Kuma na dala. Pero napansin ni Kuma na mayroon itong karga-kargang sanggol sa kanyang kamay, na itong sanggol na ito ay walang iba kundi si Jewelry Bonnie na may parehas na sakit ni Genie, na marahil kaya kinontak ni Genie itong si Kuma ay para mailigtas ang kanyang anak na sanggol dahil nahawa na ito ng kanyang nakamamatay na sakit. At dahil na din alam ni Genie na isang healer itong si Kuma. At dito na rin natin malalaman guys na hindi pala si Kuma ang ama ni Bonnie at isa pala sa Celestial Dragons ang kanyang ama. So sino kaya sa tingin nyo guys ang ama ni Bonnie? May idea ba kayo? At alam kong marami na ang pumapasok sa isipan nyo kung sino ang kanyang ama. Well, next na impormasyon nga na ibinigay sa atin itong pag-aalaga ni Kuma kay Bonnie, na makikita natin ang unti-unting paglaki ni Bonnie kasama si Kuma. So dito guys, dahil sa kayang gumamot ni Kuma ay marahil nagamot niya at naalis ang sakit na nakamamatay na dumapo rito kay Bonnie. Pero sa tingin ko guys, hindi kakayanin ng ability ni Kuma itong sakit na dumapo sa sanggol, dahil makikita nga natin na tanging bugbog o sakit ng katawan lamang ang kaya niyang pagalingin at alisin sa isang tao. At pagkatapos nga niyan ay siya mismo ang tatanggap nito para hindi bumalik ang sakit sa taong nagkaroon nito. At isa pa guys, sa tingin ko pa marahil clone na itong batang Bonnie na makikita natin kasama ni Kuma na kanyang pinapalaki. At dahil siguro yan sa tulong ni Dr. Vegapunk, ngunit marahil kaya ang kapalit ng muling pagbuhay kay Bonnie ay ang maging isa si Kuma sa Shichibukai at maging test subject sa experiment ni Dr. Vegapunk na iniuutos ng Gorosei, specifically itong si Saturn. Dahil kung matatandaan natin sa pagkakabanggit ni Bonnie na itong si Saturn ang pumatay sa kanyang ama na si Kuma. At dahil nga riyan ay alam na din natin na isang bata lang talaga itong si Bonnie, na sa kasulukuyan nating timeline ay isa itong 12 years old pa lamang. Kaya ganun na lamang ang tanging banggit ni Dr. Vegapunk na itong si Bonnie ay isa lamang bata. Anyway nga, sa last chapter 1097 makikita natin na sinugod at pinabagsak ng Freedom Fighters o Revolutionary Army na pinangungunahan ni Dragon at Ivankov itong si Bekuri sa kanyang pagkakaupo sa trono bilang isang hari ng Sorbet Kingdom. At dahil nga riyan ay konektado ang huling impormasyon kung saan sa end ng chapter 1098 makakabalik itong si Bekuri sa kanyang pagiging hari ng Sorbet Kingdom, na muli na naman niyang pahihirapan ang mga mahihirap, lalo na ang mga matatanda sa lugar kung saan isinilang si Kuma. So ayun lang guys, at dahil spoiler pa nga lang ang inilabas sa paparating na chapter ay marahil marami pang ilalantad si Master Oda dito, kaya antayin na lang natin ang maaaring mangyari at mga detalyeng ibibigay sa paglabas ng One Piece full chapter 1098. Maraming salamat muli sa panonood guys. One Piece.